Hello, this is Rosal again, your evangelist. Our title for today is Have You Accepted Jesus Christ as Your Savior? Rosal Rabi. Creators, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Did you accept that Christ is the Son of God and that He is God? Hebrews 1:5-6. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking pinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when he breathed in the first begotten in the world, he said, And let all the angels of God worship him. Explanation to Hebrews 1:5-6. Ang ating amang Diyos po ang nagsasalita dito sa Hebrews 1:5-6. Ang tinutukoy po niya ay Panginoong Kristo na anak ng wala na iba at sa anim ay pinasasamba nga niya si Kristo sa mga anghel niya. Bakit niya siya pinasasamba? Dahil Diyos din siya. Anak nga niya si Kristo. Our Father God speaks here in Hebrews 1:5-6. He is referring to the Lord Christ as the Son of no other, and in he worshiped Christ in his angels. Why he worshiped him? Because he is also God. He is his Son Christ. This is Christ, Hebrews 1:8-10. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapootan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa inyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. But unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever, a scepter of righteousness in the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows, and thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heaven are the works of thine hands. Proverbs 30:4-7. At sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong lalalaman. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila, nang nangangantong sa Kanya. Huwag kang magdagdag ng Kanyang mga salita, baka Kanyang sawayin ka at masundan kang sinungaling. Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Who had ascended up into heaven or descended? Who hath gathered the wind in his fist? Who hath bound the water in the garment? Who hath established all the ends of the earth? What is his name, and what is his son's name? If thou canst tell, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. At the
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. Two things have I required of thee, deny me them not before I die. Jesus Christ, John 1:1-5. Nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, and all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Before the world was established, I was Jesus Christ, John 17:5-24. At ngayon, Ama, luluhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwahatian. Aking tinamo sa iyo bago ang salibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay inibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwahatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou loved me before the foundation of the world. Creators, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Genesis 1:2 and Colossians 1:16-17. At ang lupa ay walang anyo at ang walang laman, at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalangitan, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. Sapagkat sa kanyang nilalang ang lahat ng mga bagay, sa kalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was moved upon the face of the waters. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones of dominions, or principalities, or powers, and all things were created by him, and for him, and he is before all things, and by him all things consist. It is Christ who speaks. Hebrews 10:5-7. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo inibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako'y pumarito. Isang balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Wherefore, when he came into the world, he said, Sacrifice and offering but thou wouldest not,
but a body hast thou prepared me in burnt offerings and sacrifices. For sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lord, I come. In the volume of the book it is written of me, to thy will, O God. Explanation about Christ and Jesus. Gusto ko pong ulitin ang paliwanag tungkol kay Kristo at kay Jesus. Si Kristo po ay anak ng Diyos Ama. Pinaghanda ng Diyos Ama ang anak niya si Kristo nang gagamitin niya para sa pagkakatawang tao sa dahilan pong hindi po pwedeng magpakita si Kristo dahil mamamatay po tayo sa kaliwanagan niya. Kaya kailangan gumamit ng katawan tao para hindi natin siya makita. At anak ni Maria na si Jesus ang inihanda ng Diyos Ama. Kaya noong pamang nagbuntis Maria, ay naroon na si Kristo sa loob ng tiyan ni Maria. Si Kristo ay anak ng Diyos Ama. Si Jesus ay anak ni Maria na tao. I want to repeat the explanation of Christ and Jesus. Christ is the Son of God the Father. God the Father has prepared His Son, Christ, for His incarnation, because Christ cannot appear because we will die in His life. So we need to use a human body so that we can see Him. And the Son of Mary, Jesus, was prepared by God the Father. When Mary was pregnant, Christ was in the Mary's womb already. Christ is the Son of God the Father. Jesus was the Son of Mary the Man. Christ Jesus is God and man. Si Kristo ay anak ng Diyos Ama at si Jesus anak ng tao na si Maria na tao. Kaya Diyos at tao si Jesucristo. Ang nasa loob ni Jesus, si Kristo, at si Kristo ang ating manunubos. At natapos na po yung pagkatubos po sa atin. At muling babalik siya dito para kunin yung mga naniniwala sa Kanya na siya ang aming tagapagligtas namin. Kayo ba ay hindi pa naniniwala? Kawawa naman po kayo dahil hindi po kayo kukunin at dadalhin sa langit. Kung nasaan po siya, ay doon din kami naroroon. Christ is the Son of God the Father and Jesus Son of Man, Mary that man. So Jesus Christ is God and man. Christ was inside of Jesus and Christ is our Redeemer. And you have finished redeeming us, and He will come back here, so that you will believe in Him, our Savior. You all don't believe yet. You can't be taken away and taken to heaven where we are. Prayers for all people. Panginoong Espiritu Santo, pakiusap po lahat po ng mga tao na hindi po naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo po sila para makasama sa bibigyan ng buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen. Lord Jesus Christ, please help all those who do not believe in the Lord Jesus Christ to be with you in the gift of eternal life. In Jesus' name, Amen. Thanks to all of you. Watch, subscribe, like, and share too from Angel's Message Inc. Rosal Labi.